tulad ng dati, pag mayroon kayong mga tanong, sabihan niyo po ako. Kung mayroon kayong specific na gustong i-discuss, ay sabihan niyo din po ako. For now, ang akin pong plano na gustong i-share sa inyo is yung review ng kung paano ba maghanda tuwing Monday or Sunday, meaning beginning ng trading week nyo, kasi yun po ay napaka-importante. And then, i-add ko po sa inyo yun pong patungkol po doon sa mga other area of values na hindi ko po na-share sa inyo before kasi yun po ay part ng ICT concept. Pero the same din po sa order block po yon. Ang pagkakaiba lang kasi sa SMC, kasi tayo po kung matatandaan nyo ay smart money trading strategy ang atin pong mas pinukusan na strategy. So, almost the same po siya. Ang pagkakaiba lang is mas specific yung SMC strategy. So, binalikan ko lang po yung ICT ko kasi recently ay may mga tanong na related sa ICT, yung atin pong mga kasama dito sa funded trading na GC, and at the same time inobserve ko din po at saka po test ko po yung mga other area of values na ituturo ko nga po sa inyo ngayon. Pero everything doon sa ating 5-step process, yung fundamental analysis natin, yun pong ating market structure reading, market bias, lahat po even yung ating sniper entry will be the same. Wala na po nababago doon kasi sabi ko nga po sa inyo ay ilang taong ko nang ginagamit yung strategy and I have no plans na baguhin pa yon. Sa akin lang, nadadagdagan lang siya pero in principle the same pa din. Nadadagdagan lang yung mga area of values na after backtesting ay atin pong ginagamit. Umpisan ko na po doon sa ating review muna ng market structure para tayo ay align. So, share ko po sa inyo ang aking screen. Sobrang simple lang ng trade. Wala pong nababago dyan. Laging ang pinakaumpisa ng ating pagtitrade ay pagdepende sa fundamental analysis. Huwag po kayo mag-trade list lang na hindi kayo nag-observe ng fundamental analysis. So, marunong naman na kayo using ChatGPT. Binigay ko na din sa inyo yung prompt na ginagamit para ikakopy na lang sa dulo yung data. So, at least 15 days or 10 days na market data. So, pag nakakuha po kayo ng ating pong currency or pairs na pwede yung i-trade, yun po yung chart na inyong pupuntahan para mag-trade. Kuha nyo po. And then second is market structure. So sobrang simple lang mga kapatid. Ganun pa din naman po siya. So laging ina-identify natin yung atin pong market structure para ma-identify ang trend. Kasi rule of the thumb, hindi tayo pwede mag-trade ng against that trend. Kuha nyo po. And then laging tatandaan, importance po yung mother pair. Ibig sabihin, meron kayong higher time frame. So, puntahan ko na po yung sinasabi ko na pagka po either Sunday or Monday or bago mag-start ang trading week po natin, ang una nyo pong gagawin is pupunta po kayo ng 15 ng weekly chart. So, pagdating nyo po ng weekly chart, of course, titingnan nyo po dyan kung ano yung market structure. For example, ito, alam natin, ito po ay malinaw na uptrend pa. Kuha nyo po. Kasi the same rule po tayo, yung close above, 3 close above, at saka 3 close below, to identify po kung ano po yung cycle. Mga kapatid, naiintindihan niyo po ba ako? Hindi po ako napapabilis. Sabihan niyo po ako ha. Okay lang po. Okay, so anong ibig kong sabihin? So for example, ito, so malinaw na ito po yung structure. Di po ba? Kuha niyo po. So kung Yes, ito yung protective high, ito yung recent na protective low, then ibig sabihin ito yung ating recent na structure. Kuha niyo po. Kuha. So malinaw po ito. So dito alam natin na ang atin pong
ang atin pong market structure ay bullish ang AUD and CD. Kuha nyo po. Now, ito po ay sa weekly time frame. So kung halimbawa po ang AUD and CD for this week ay bearish, no? Bearish po kasi siya, no? So ang gagawin niyo po dahil ito weekly and intraday halimbawa or ang trading style niyo po ay intraday. So ang gagawin niyo kapatid is titingnan niyo yung huli pong mga candlestick, no? For example, so ito nga ay bullish pa. Ang market structure po natin ay bearish. So titingnan niyo po yung ating last 3 at least na candlestick. Kuha niyo po kapatid. Titingnan niyo na yung huling candlestick. Kasi tatandaan niyo, ang isang candlestick po nito ay 5 days or 7 days. So 5 trading days. Kuha niyo po kapatid. Kuha niyo po. So ngayon kasi is Wednesday kaya mayroon ng kulay red na candlestick. So ano sinasabi po nitong candlestick nito sa atin? Question po. Sino pong pwedeng mag-analyze itong mga candlestick na to na sa inyong harapan ngayon? Ano po sinasabi niya sa inyo? Magbe-bearish na. Very good. So sa tingin niyo po, ano po yung mga paano niyo po nasabi na magbe-bearish na, Kuya Oliver? Na this week is potential bearish ang candlestick. Ano yung possibilities? Kasi mahalaga po yun. Lagi niyo consider ito ay, again, weekly candlestick. So, ano yung inaasahan mo sa natitirang araw pa? Bearish pa din ba? O kung halimbawa Monday ngayon, magbe-bearish ba siya? O magbo-bullish ba siya? Ganun po siya. Ano po? Sa akin po kasi kuya, nakikita ko yung week niya po is mahaba. It shows rejection po. Very good. Pwede yung kay Ma'am Amy. Tama yan. At the same time, ano po, so kung papansinin niyo po ito, no, actually pwede niyo itong isama. Ito ay, ano po ito? Shooting star, which is reversal. Yes. Tama po ba? And then ito ay 3 black cross. Kuha niyo po kapatid. And then ito ay green candlestick, possibly maging separating candle. Kuha niyo kapatid. Kuha niyo po. And then this is EMA. So pag na-break yung EMA, candlestick is below EMA na, siya ay bearish. Kuha niyo kapatid. Okay? So naintindihan po mga kapatid? Nakakasunod? Kay Oliver, Mambea. Yes, kuya. So, ano sinasabi? So, with that, mayroon na tayo dapat idea na, this week will be a bearish week for AUD and CD and complementing siya or align siya sa aking fundamental analysis. Kuha niyo po. So, initial ano niyo lang po yun, analysis. So, anong sunod gagawin is, pupunta po tayo sa ating daily time frame. Kuha niyo po. So, sa daily time frame, titingnan niyo naman kung ano nangyayari sa ating daily time frame. So, kung papansinin niyo, kuha niyo po. So, ito ay, pwede na i-consider na ito ay choke. Kuha niyo po ba? So, ito ay bearish choke. Nakakasunod po kapatid? Yes po. Yes po. Di ba? So, ano sinasabi? So, nagkaroon na ng choke. Ibig sabihin, change of structure from bullish to bearish. Kuha niyo po kapatid. Kuha. So, kung nag-start na siya sa daily time frame, nagkaroon na siya ng choke, then, again, tingnan niyo ulit yung mga recent na candlestick, no? So, actually, pwedeng, dito pa lang makita niyo, mayroon na siyang rejection na hindi na siya nakapag-break ng lower high. Dito ulit. Kuha niyo po. So, kung ito yung consider natin na choke, dahil ito po yung ating protective high, so baka po kayo nalilito po baka ito yung gawin yung choke.
So kung papansinin niyo po, ito po yung ating protective high, hindi po kasi na-break. Kuha niyo po ba? So, hindi ko na po masyado ni-explain kasi alam ko po, alam niyo na po yun ha. Binabalikan ko lang po just in case na baka po kayo ay nalilito. So, pag kami nalito, sabihin niyo po ako, wala pong problema. Okay? So, that's why ito po yung ating choke kasi ito ay internal structure. Kuha po. Kasi hindi na-break ang ating protective high. Okay? Nasusundan po. Pero Yes dahil po. nagkaroon na ng break po dito, kung papansinin niyo po, ito po ay nagkaroon na ng close below. Okay po, oh. Under ng protective low, may na-close na candlestick na. Ito, close below din the protective low. So, ibig sabihin, na-break po yung ating protective low. Okay? Nakasunod po. Kuha. So, dito, kung ang next po yung gagawin sa daily time frame, is titingnan nyo ulit kung ano po itong ating trade po na, ito ano po ang trend rather. So, pagka ganyan, pwede nyong tingnan din po no, yung Fibonacci para malaman naman natin kung nandun ba siya sa premium na price level. So, for example, ito, mula dito hanggang dito, ang 0.618 po natin mga kapatid ay ito, ang atin pong 0.5, no? Ay ito. Ano po? So, anong ibig sabihin? Di po ba pagka bearish, ang binabay natin ay NCD. So, ibig sabihin, kapag po nandito pa yung price sa baba ng 0.5 ng Fibonacci, ibig sabihin mahal pa ang presyo. Kuha nyo kapatid. Kuha nyo po. So yes, it's bearish. Bearish na po siya. Pero mahal pa ang presyo and may possibilities pa na umakyat pa po siya dito. Kayo po ay naka-swing trade na strategy o entry. Kuha po mga kapatid. Kuha. Kasi tatandaan nyo po ito ay daily chart. Mga kapatid, nakakasunod po ba? So Yes. ulitin ko, tayo ay nandun sa ating paghahanda ng weekly time frame na analysis. So ito po ay kailangan nyong gawin kung halimbawa ngayon po ay linggo o ngayon po ay lunes na mag-start kayo ng pag-trade, or kung kayo po halimbawa hindi nag-open ng Monday, hindi ka nag-open ng Tuesday, tapos today lang kayo, Wednesday na kayo mag-trade, kailangan nyo pong balikan kapatid yun pong inyong analysis. Kuha nyo po. Top-down analysis. So punta po kayo sa inyong higher time frame. Maliwanag mga kapatid. Maliwanag. So dito, mapapansin nyo po na kung swing trade ang inyo pong gagawin na entry, so pag ako po, hihintayin ko muna po na umakyat muna dito, tsaka ko po i-consider ng pagbaba, or ang akin pong note niyan sa aking journal is medium lang po yan. Medium na entry. So kung halimbawa naman kayo mag-i-intraday, then ang sinasabi po nito sa inyo ay meron kayong potential na entry kasi meron po ditong rejection block. So ano naman yung rejection block? Ang rejection block kapatid is order block is ito po yung protected area na sinasabi po natin, no? Na dito sa area na ito ay hindi papayagan ng mga smart money trader na price. Ang rejection block naman po, no, ay area kung saan sinasabi ng mga ICT trader na dito muling price. Magnet po siya. Kuha niyo mga kapatid. Kuha. So, again, ang atin pong order block, no, is yun yung protective area. Kuha niyo po. Protective na price. Halimbawa, ito po ay considered na order block. Ibig sabihin,
sinasabi, money trader ay hindi i-allow na ang price ay bumagsak more than this level. Kuha niyo po kapatid. Kuha? Kuha po. That is order block. Ang rejection block is a price wherein ang sinasabi ng mga ICT trader ay kung saan muling babalik ang presyo. So hindi po siya order block o hindi niya sinasabi na hindi hahayaan na mabutas yung price, pero ang sinasabi niya po ay doon babalik. Ibig sabihin, magnet. Kopya. So kung kayo po ay mag-i-intraday, then ang kailangan nyo lang pansinin is nasa mahal na presyo pa kayo. Mas ideal kung ito po ay lampas ng 0.5 o nasa 0.6 level. Kopya. Kopya po. Kuha po ba? Okay po. Pero since ito po ay currently with the trend na, with the trend na, opo Kuya Marco, meron po. So, since ito ay with the trend na, then pwede niyo pong sabihin kung intraday trader ka, ang magiging movement is babalik po siya dito and then pupunta siya hanggang dito sa level na ito or hanggang dito sa level ng OB. Okay? So, ibig sabihin, ang opportunity mo to sell is pamula, pagbalik niya doon and pagbaba niya doon. Kuha po ba? Nagkakaroon po kayo ng idea, mga kapatid? Naintindihan niyo po. No? So, ibig sabihin, dito sa ating na to, babalik pa yan dyan, tapos gaganin po yan. So, ibig sabihin, ito yung inyong target na area ng profit sa intraday or sa inyo pong scalping na trade. Kuha niyo po. So, dahil ito ay bearish na siya, so, pwede ka nang pumunta sa H4 to check kung anong structure ng H4. So, ibig sabihin, pamula dito hanggang doon, siya po ay, pamula dito hanggang doon, siya ay correction move ng isang bearish trend. Kuha niyo po kapatid. So, sa H4, makikita nyo, meron din po siyang rejection block na nagsasabi na pwede po siyang umangat po doon. Kuha mga kapatid. So kung ito po ay magkakaroon ng 3 candlestick, kuha niyo po. Ito magkakaroon ng 3 candlestick na kulay bearish candlestick. Then ito pong green candlestick po na ito, nakikita niyo po ba? Kung ito, no? Ang idea na natin ngayon, ang alam na natin ngayon is itong movement na ito, no, ay babalik dito sa rejection block. At the same time, kung kayo po ay nag-i-intraday, since tayo ay nasa H4 na, kuha nyo po. Then kapag po ito ay nagkaroon po ng another red candlestick, bago po siya bumalik doon, then ito po ay magiging order block din po at the same time. Dito. Pag naging Tatlong candlestick. So ito ay kulay red. Ito ay rejection block. And then ito po ay OB. So nakakasunod kayo mga kapatid. So lalagyan nyo ng label na OB H4. Sa rebel funding lang, di nakakapag-save. So, and then, huwag niyong kalilimutan, ang ating valid na OB ay kapag mayroon lang fair value gap. Kuha niyo po. Kuha. Nakasunod po ba? Yes po. So, po kuya. ating FBG. Kuha. So, malinaw na po ba sa inyo ang pagkakaiba ng order block at rejection block? Yes po. Okay. So, nandun na tayo sa second part, no? Nasa H4 na tayo. So, kung papansinin nyo, dito sa H4, dito sa particular na chart po na ito, hindi laging lahat
ay meron sa H4 na tinatawag na choke sa H4. Kuha nyo po. So, in this case, dito po meron na agad na bearish choke. Kuha nyo po ba? So, ibig sabihin, ang sinasabi po ng price action natin is tapos na yung correction move ng H4. So, ibig sabihin, bearish na din ang ating H4. Kuha nyo po ba? Kuha po? Yes. So, again, huwag nyo kalilimutan, hindi pa yan entry. Sinasabi pa lang yan o dulo na ng movement ng correction move ng H4. So, naka-align na siya sa ating fundamental analysis na bearish. Pero again, ang area of value natin can be ito pong rejection block o yun pong OB ng ating H4. Kuha po. So, pagka ganyan, pwede ka nang pumunta sa 15 minutes. Okay? And then double check mo kung nagkaroon na ba ng sa 15 minutes ba, nagkaroon na ba ng choke? Kuha po. So, kung papansin niyo, ito pa po yung sa 15 minutes. Kuha niyo po. Paki-double check po, baka nagkakamali din ako ng tingin. Ano po? So, pero ang akin pong tingin is ito po yung most recent na swing. Kuha po ba? Naintindihan niyo po ako mga kapatid? Yes. So, lahat ay internal structure pa hanggang sa nung na-break ito po sa 15 minutes. Ito yung H4 natin, pero sa 15 minutes, ito po ang ating choke. Ito, base dito. Kuha niyo po kapatid. Kuha. Kuha po So, ibig sabihin, mayroon na din po tayong choke ng 15 minutes. Okay? Okay po. So, yun lang po sinasabi nun. So, binabalidate natin. So, ano bang ibig sabihin? Pag nagawa ng 15 minutes na choke. So, ibig sabihin, pwede ka nang humanap ng iyong area of value kung saan ka magkakaroon ng sniper entry. So, mas ginagawa natin specific saan ba talaga potential na bumalik ang presyo. Kuha niyo kapatid. Para Yes. magkaroon tayo ng earlier entry. So, kung papansinin niyo po ito kapatid, dito muna tayo sa order block ng H4. So, mayroon bang valid na order block ang M15 dyan? Meron po. Kapatid? Meron po. Ito bang order block ang M15 po M15. So, valid order block siya ng H4, pero mayroon bang valid na order block ng M15? So, ito ay boss. Ito pala po ay choke. So, may valid order block back. So, sa akin pong paningin ay wala. Kasi walang mayroong FBG. And therefore, ano sinasabi niya sa akin? Na yes, valid ang H4OB dahil meron siyang FBG. Pero, dahil sa sniper entry ko, wala akong entry sa aking OB. Then possibly ay umakyat po ang price papunta po dito sa ating rejection block. Kuha niyo kapatid. Kuha po. Kuha. So pag ganyan po, tumitingin ako kung meron bang OB or merong rejection block. Kuha po. So, pagka ganito, kung OB ang pagbabasihan ng M15, wala pong valid na OB. Pero kung rejection block ang pagbabasihan sa M15, ito po ay considered na rejection block ng M15. Ito ay rejection block ng M15. Okay? So, ang rejection block po ay nakabase sa wicks. Kuha niyo po, mas mahaba yung wicks, mas maganda. So, ang pagkakaiba lang, ang rejection block, pag na-mitigate, hindi na po yun
valid. So for example, etong rejection block na ito, itong wicks na ito, na mitigate nitong rejection block na to. So ibig sabihin, hindi na siya valid. Pero itong rejection block po na ito, hindi po ito nabalikan. Kuha niyo po kapatid. So possibly, ito po yung babalikan. So the same po sa OB, ang rejection block, no, mas strict lang ang OB, pero ang rejection block, kapag po yan ay nalampasan na, ang price, umangat nga dito, tapos lumampas, katulad ng binantay natin kanina, pag nabutas na yan, hindi na po yung considered na valid na rejection block. So, ang mangyayari na po doon ay possibly umakyat na po hanggang dito yun pong price. Kuha nyo po. Na-gets mga kapatid? Yes po. Yes po. So, naintindihan nyo na po. So, pag, halimbawa, umakyat dito, tapos bumalik, halimbawa lang, umakyat na po diyan, tapos bumalik, doon po kayo pupunta sa M5, yung sniper entry po natin. Tapos atin pong sniper entry, simple lang naman, no? So, dodrawingin ko na lang muna para magkaroon po kayo ng idea. So, halimbawa, no, pagpunta po diyan, bumalik na siya, and then bumaba, kuha niyo po. So, pagpunta niyo po sa M5, okay? So, dito, sa M5 po na ito, mga kapatid, ayan, pagdating po dito sa M5, ang gagawin niyo na lang po, pagpasok ng mga candlestick po dito, mga kapatid, no? Hihintayin nyo na bumalik siya pabalik, lumabas dito sa ating rejection block. Kuha nyo po. Paglabas nyo po dyan sa rejection block na yon, hihintayin lang natin na yun pong lalabas na candlestick sa ating rejection block ay momentum candlestick. And yung candlestick na lumabas po doon, no, ay dapat po na yung nakalabas, no, na part ng candlestick ay mas malaki compare sa nasa loob. Kuha niyo po ba? Kuha niyo po. Yung body, kuya. Po? Yung body po. O, correct, yung body. Tama si kuya. So, halimbawa, mayroon ditong nagkaroon na po dito ng bearish candlestick. Kulang sa tools ang ano. Okay, so ito na lang gawin ko. So, nagkaroon po dito ng bearish candlestick. So, para lang po maintindihan yung ibig ko pong sabihin. So, yung bearish candlestick, dapat yung body ay mas malaki yung nakalabas kesa sa nasa loob. Kuha niyo po. Kuha po. So, pagkatapos po niyan, dun lang po kayo pwedeng mag-entry after ng candlestick. Kuha po. And then sa aking M5 po, kung mapapansin nyo, mayroong dalawang line. Isang VWAP at saka po isang what they call this, EMA. Pero ito po ay EMA 50. So, dahil lang mayroon pong intraday na entry, so mas ginamit ko po yung EMA 50. Pero pagka po sa swing, ang gamit ko po ay 200 EMA. Okay? So, additional confirmation lang naman po ito. Anong ibig sabihin? Kung pag-angat niya dyan, pag naglabas, lumangyari ito, na nakalabas ito, natapos yung candlestick, na nasa ilalim din ng aking VWAP at saka ng aking EMA, then entry po ako doon. Kuha niyo po mga kapatid. Kuha po ba? Kuha po. Ganun lang po siya. So, huwag niyong pumasok siya, ano po? Pumasok. Tapos, ang nangyari po, entry na agad kayo, wag. Ito yung lumabas. Kasi baka mamaya, mauna niya pang labasan dito sa top corner ng ng inyong OB o ng inyong pong rejection block. So, ano po yun? Invalid po yun. Kasi ang pinagkakamali po natin, minsan pagpasok sa inyong OB o rejection block, entry na kaagad. Naintindihan niyo po. So, yun po yung reason kung ba't inisa-isa ko sa inyo kanina doon sa chat message natin. O, nandito na. So, ito na kailangan gawin. 'Di ba? Hindi agad-agad. So, hintayin mo lang na mangyari po na magkaroon ng proper na confirmation. For example, umangat, dalawang candlestick, pumasok na dyan sa inyo pong rejection block or sa inyo pong order block. Pagkatapos, lumabas yung candlestick, hindi pa tapos yung candlestick, yung ibang ginagawa, nag-entry na kaagad. Kuha niyo po.
minsan, weeks lang pala yon. So, pag weeks siya, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi pa yun yung valid na confirmation mo. Kasi, ang hinahanap natin is dapat candlestick na mas malaking body. Momentum candlestick. Yung lumabas sa order block. Hindi wicks. Hindi din regular na candlestick. Dapat siya ay momentum candlestick. Kuha niyo po ba? Yes, Yes. po. Okay, so malinaw na po tayo dun ha. Idadagdag ko lang po, may nakita lang ako na breaker block, sorry. So idagdag ko na din, so na ituro ko na po sa inyo yung rejection block. And then, tuturo po sa inyo yung breaker block naman. Ang breaker block po is parang ganito. Teka lang. Tayo ng breaker block talaga. So, ang breaker block po is ganito. Drawing ko muna. Halimbawa mga kapatid, di ba ito po yung ating market structure. So, considered na uptrend. Tapos naghahanap tayo ng OB. Tama po ba? Tama? Tapos, Yes. pag, ano ba, nakita po tayo dito ng OB sa area po na ito. Ito, nakita tayo ng ito ay valid na uptrend. And then, ito po ay nakita po kayo, let's say, ng valid na OB po dito sa area po na ito. Ano po? Ba, may OB dyan. Let's say, bullish OB. Kuha niyo po. So, ay. Nakita po tayo dito ng bullish na OB. Tapos, ang nangyari po dyan kapatid, so, nagkaroon po, ang in-expect po natin ay, pagbalik po ng price action dito, siya po iaangat na. Tama po ba? Tama. Pero ang nangyari po, yan po ay nag-break doon sa OB. Tatandaan nyo lang po na kapag ito, yung ito OB na ito, no, is nag-create ka ng boss o nagkaroon siya ng higher high, tapos tsaka po niya na pababa, na invalidate yun pong OB. Yung tawag na po dito ay breaker block. So, pag nagkita po kayo niyan, halimbawa, bullish, tapos biglang ang AUD and CDI, halimbawa ay bearish ang inyong FA. Tapos nagkita po kayo ng ganyan. Uy, nabasag yung dating valid na OB. Valid na OB po nabasag. Tapos naging align na sa inyong FA. Ang inyo na pong titingnan dyan is yung pong pagbalik nito dito sa OB na to and pag-bounce. Kuha niyo po. Naituro ko po ito sa inyo before, hindi ko lang napangalanan. So, pagkaiba lang nito sa mitigating block is kapag hindi po ito nag-create ng higher high. Ibig sabihin, hindi na break siya. Tapos nagkaroon na ng ganyan. So, yan po ay mitigating block naman. Pero again, kapag nagkaroon ng higher high, yan ay breaker block. Okay? So, bali, ang naituro po sa inyo ngayon ay breaker block, rejection block, mitigating block. Okay? Kuya Marco, may tanong? Kita nyo sa breaker block po, possible po ba siyang ma-trade? Opo, possible po matrade yun. Entry Okay. dito yan, kapatid. Yung breaker block. Basta ano po siya, valid OB na ano po, tag dito na break. Babalikan lang po yun. Basta yung tatandaan, yung drawing ko kanina, ang breaker block is kapag po kapatid, mga ganyan, ano po, tapos let's say may OB po dito sa area nito, pag na-break, kailangan balikan. Kuha niyo po. Okay. Kumbaga kung halimbawa, ang inyong breaker block ay are. Yan. Ito yung inyong valid OB dapat. So, ganun po siya. Kailangan balikan.
So it works both ways po, whether bullish or bearish. Basta yung inyo pong previous na order block ay na break, yun po ay magiging breaker block na po. So Para sa kailangan akin po yung- pagka-break, kailangan hintayin nyo po na, ay ito pala, buti natanong ko yung Marco, dapat kailangan po mag-break yung, magkaroon siya ng choke, and then balikan niya, mag-bounce. So ito dapat may choke. Kuha niyo po dapat merong choke. Ganyan. Okay? Okay po, kuya. Okay. So, yun lang muna po.